قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن wala wa ba'd. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay naukol lamang sa dakilang tagapaglikha ang Allahu subhanahu wa ta'ala. Naway ang kanyang pagpapala, habag, kapayapaan ay mapasa kanyang huling sugod propeta na si Propeta Muhammad, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, welcome sa ating palatuntunan Madrasa Alimnil Islam, paaralan, ituro mo sa akin ang Islam. Alhamdulillah, tayo ngayon ay nasa ika-4 na yugto o kabanata, episode sa ating subject na fiqh dito sa unang antas o sa level 1. Sa nakaraang lecture natin, natalakay natin ang kahulugan ng Islam at ang mga haligi nito. At alam natin na ang pananampalatayang Islam ay hindi lamang sa paniniwala, kundi ay dapat isabuhay ng isang mananampalataya. Kung kaya't, tulad ng nabanggit natin na ang Islam ay parang isang gusali na ito ay may mga haligi at ang mga haligi nito ang nagpapatibay sa gusali na ito. At kung mapapansin natin mga kapatid, na ang mga haligi ng Islam ay more on physical na ibada o pagsamba. Nakikita natin tulad ng pagsasala, nakikita natin ito na ginagawa, kawanggawa, pagbibigay ng kawanggawa sa pamagitan ng kayamanan, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, pagsasagawa ng Hajj, pagbibigay ng kawanggawa. Ito yung mga haligi ng Islam at ito ay nakikita. Iba sa mga haligi ng pananampalataya na kung saan ito ay sa paniniwala. Paniniwala sa kaisahan ng Allah, paniniwala sa kanyang mga propeta, sa kanyang mga sugo, at iba pang mga haligi ng pananampalataya. Mga kapatid, sa sandaling ito, ang ating tatalakayin insyaAllah ay ang patungkol sa unang haligi ng Islam. Ito yung dalawang pagsasaksi. Dalawang pagsasaksi, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ang ibig sabihin mga kapatid, pagsasaksi na walang ibang Diyos dapat sambahin maliban ang Allah, at pagsasaksi na si Propeta Muhammad ang kaniyang huling sugod propeta. Bakit la ilaha illallah? Walang ibang Diyos dapat sambahin maliban sa Allah. Una mga kapatid, sapagkat ito ang unang tungkulin ng isang Muslim. At mapapansin natin na ito yung unang haligi ng Islam na dapat isagawa ng isang Muslim, na kung saan kapag ang isang tao ay nagsasagawa ng sala, dasal, pagsasala, subalit hindi siya nagsasaksi sa kaisahan ng Allah, hindi matatanggap ang kanyang dasal. Kung siya ay nag-aayuno, subalit wala sa kanyang puso ang kaisahan ng Allah, ay hindi tatanggapin ang kanyang pag-aayuno. Kaya sino man ang nagnanais na yakapin ng kompleto ng buo ang Islam, ay nararapat na ihayag niya, saksihan niya na may kaakibat na paniniwala. Hindi lang sa dila,
kundi paniniwala. Ito ang Islam, mga kapatid. Paniwalaan ng puso, bigkasin ng dila at isabuhay ng buong katawan. Pangalawa, sapagkat sino man ang magsabi nito ng may katapatan sa paniniwala, dalisay ang kanyang layunin sa kanyang puso, hinahangad niya ang sa pamamagitan nito ang lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang magiging dahilan ng kaniyang kaligtasan mula sa apoy ng impyerno. Batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Nang ibig sabihin, katotohanang ipagbabawal, ipagkakait ng Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy ang sinumang nagsaksi na walang ibang Diyos dapat sambahin maliban sa Allah at nagsaksi na si Muhammad ang kanyang huling sugod propeta, na hinahangad dito ay ang lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, ang sinumang sumaksi na may katapatan ang kaniyang tahanan ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag siya ay tapat sa kaniyang pagsasaksi, sinabi ng Allah, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang hadith, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ibig sabihin, sino man ang namatay na lubusang nalalaman na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, ay papapasukin sa paraiso. Ibig sabihin, ya'lam, nalalaman niya at kaniya itong sinunod. Kaniya itong sinunod na mayroong katapatan sa kaniyang puso. Pang-apat, ito ang pinakadakila at pinakamahalagang tungkulin ng isang Muslim, isang mananampalataya. Ang kaalaman nito at ang pangangailangan nito. At ang kahulugan ng la ilaha illallah, yan ay na-discuss sa subject na tauhid. Ganun din ang mga haligi ng la ilaha illallah. Yan ay natalakay sa subject na tauhid. Pangalawa sa pagsasaksi na ito ay ang tinatawag na pagsasaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang isang tao ay nagsasaksi, sumaksi na walang ibang Diyos dapat sambahin maliban sa Allah, subalit hindi niya tanggap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggap ba ang kaniyang pagmumuslim? Tanggap ba ang kanyang pananampalataya? At ito ang ating bibigyan ng linaw, insyaallah. Ang pagsaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah ay may isa sa katuparan sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya. Nararapat sa isang mananampalatayang Muslim na kilalanin niya kung sino si Propeta Muhammad. Pag-aralan ang kaniyang talambuhay. Sundin ang kaniyang mga ipinag-utos, iwasan ang kaniyang mga ipinagbabawal. Sapagkat kabilang ito sa pagsasaksi na siya ay propeta, siya ay sugo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah sa buong sangkatauhan. Hindi lang sugo sa mga Arabo, hindi lang sugo sa kanyang kapanahunan, kung bagkus siya ay sugo sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Sa buong sangkatauhan, sa bawat lipi, kulay, lahi, at dapat nilang gawin ang mga tungkulin na ito. At ito ay ang pagsunod
sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Nang ibig sabihin mo sa kanila, O Muhammad, usang katauhan, katotohanan, ako ay sugo ng Allah para sa inyong lahat. Para sa inyong lahat. At ang huling kapahayagan, ang Quran, ang aklat ng Allah, banal na Quran, ay ipinahayag sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ito ang pinakadakila sa lahat ng mga kasulatan. Si Propeta Muhammad ang sagka o ang pinakahuling propeta at sugo, na kung saan wala nang iba pang sugo na darating pagkaraan ni Propeta Muhammad. Siya ay isang sagka, huli sa kawing ng mga propeta. Kaya wala nang propetang darating pagkalipas niya, tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sinabi niya, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima." Ang ibig sabihin, si Muhammad ay hindi ama ng kahit na sinuman sa inyo na mga kalalakihan. Kundi siya ay sugo ng Allah at ang pinakasilyado o pinakahuli sa lahat ng mga propeta. Ibig sabihin, siya na ang pinakahuling sugod propeta. Kaya wala ng propetang isusugo pagkatapos niya hanggang sa araw ng paghuhukom, sa muling pagkabuhay. At ang Allah ay alim, ganap na nakaalam sa lahat ng bagay na inyong ginagawa at walang anuman ang naililihim sa Kanya. Ang kahulugan, mga kapatid, ng pagsasaksi na si Muhammad ay propeta, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na propeta, ay ito ay sa tatlong bagay. Una, ang paniniwala sa lahat ng kanyang mga pahayag, anuman ang kanyang naiparating, dapat nating paniwalaan. Tulad ng naiparating niya na tinatawag na al-ghaib, yung mga bagay na hindi natin nakikita. Tulad ng napapaloob sa kalangitan, kalupaan, anumang nasa pagitan ng dalawang ito, ang huling araw, ang paraiso at ang imperno, ang kagandahan nito, anuman ang napapaloob dito. Ganon din ang mga kaganapan na mangyayari sa kabilang buhay na naiparating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ipahayag na ang mga palatandaan nito o kailan ito magaganap. Ganon din ang kasaysayan ng mga sinauna at unang tao at ang mga kaganapan sa pagitan ng mga propeta, ipagkaloob nawa sa kanila ang kapayapaan at sa kanilang mga tao. Pangalawa, mga kapatid, ay ang pagpapatupad sa kaniyang ipinag-uutos at ipinagbabawal. Anuman ang ipinag-utos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ng pagdarasal, ang itong limang haligi ng Islam, ay obligado sa isang mananampalataya na ito ay kaniyang isabuhay. Obligado sa kanya na sundin niya ang ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din na iwasan niya ang lahat ng ipinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katunayan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Sino man ang sumunod sa sugo, sinong sugo na ito? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at isagawa ang kanyang katuruan. Isagawa. Katiyakang sinunod niya ang Allah at isinagawa niya ang kanyang ipinag-uutos. Ganon din, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam,
na anumang bagay na ipinagbawal sa atin mula sa mga masasamang asal, mga nakapipinsalang kaugalian na pinagbawal ni Propeta Muhammad, dapat natin itong iwasan. At ang paniniwala natin na anumang ipinagbabawal sa atin ay isa lamang itong makabuluhang layunin na nais ng Allah para sa ating mga sariling kapakanan. Siyempre, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nakaalam sa lahat ng bagay. Alam niya kung ano ang makakasama sa nilikha, kung kaya ito ay kanyang ipinagbawal. Sa pamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kapahayagan. Ang paniniwala na ang pagpapatupad sa kanyang mga ipinag-utos at ipinagbawal ay nagbabalik sa atin ng kabutihan at kasiyahan sa mundo at sa huling araw. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun. Sundin ninyo ang Allah o kayong mga naniniwala at ang kanyang sugo upang kayo ay kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang sumalungat sa pag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, ay nararapat na tumanggap ng kaparusahan. Batay sa sinabi ng Allah, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. At mag-ingat ang mga yaong lumalabag sa utos ng sugo ng Allah. Ibig sabihin, mapapasa kanila ang galit ng Allah. Na dumating sa kanila ang sakuna, o hindi kaya ay dumating sa kanila ang matinding parusa sa kabilang buhay. Kung hindi dito sa mundong ito, sa kabilang buhay darating ang parusa sa mga taong sumalungat sa pag-uutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, hindi natin sasambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala maliban ng ayon sa kanyang mga naitagubilin bilang batas sa atin. At napapaloob dito ang ilan sa mga bagay na kailangan nating tiyakin. Una, ang pagsunod sa kanya. At yan ay natalakay natin ang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu sapagkat ang kanyang sunnah, ito yung pangalawang pinagkukunan ng batas ng Islam na ating natalakay. Ang kanyang pamamatnubay, kanyang buhay, saklaw ang lahat ng kanyang mga salita, gawain, pagsang-ayon at pagpapahintulot. Siya ang ating huwaran, si Propeta Muhammad. Ganon din ang batas ng Islam ay ganap. Ibig sabihin, naihatid na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang relihiyon at mga batas ng ganap, walang pagkukulang. Sino man ang maniwala na ang Islam ay hindi ganap, ay ibig sabihin, kailangan niyang tiyakin sa kanyang sarili kung tunay ba siyang mananampalataya. Dahil anuman ang naiparating ni Propeta Muhammad na batas, yan ang Islam, yan ay ganap at kumpleto. Ang batas ng Allah ay angkop, akma sa lahat ng panahon at lugar, mga kapatid. Anumang oras, panahon, lugar, akma rito ang batas na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din ang pagbabawal sa pagbabago sa relihiyon na kung saan sino man ang magparating ng bagong gawain o pagsamba na hindi kabilang sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nakagawa ng malaking kasalanan na ito ay nais niyang mag-alay ng pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng mga bagong pamamaraan na wala sa pamamaraan ni Propeta Muhammad. Tulad halimbawa sa pagsasagawa ng sala na naiparating ni Propeta Muhammad, kapag ito ay babaguhin ng isang tao, siya ay gumawa ng makabagong pagsamba na wala sa katuruan ng Islam, wala sa naiparating ni Propeta Muhammad. Siya ay hindi mananampalataya at siya ay paparusahan ng Allahu subhanahu wa ta'ala. At insyaallah, antabayan ninyo kami sa ating susunod na lecture, susunod na yugto, episode ng ating subject na ito na fiqh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون